Takot ka ba kay Trillanes dito pag susu niya na yan? Bakit ako sa kanya matatakot? Dapat sa kanyang responsibility na pakikipagsabwatan niya sa mga foreign country. Naku, sumagot na ho itong si Doc Badoy at itong si Ma'am Cathy Binag. Doon siya ay sinampang kaso nitong si Trililing. Ibang klase talaga itong si Trililing. Oh. Pagka natitiklo ito, pagka nako-corner siya, ang pinaka-ano niya, yung defense mechanism niya, ay mang kaso. Kaya para dito kay Doc Badoy at dito kay Ma'am Cathy B. Naku, si Ma'am Cathy B, matagal na nating hindi nako-content dito sa PH Update. Palakpakan muna natin. Pambira, kumusta naman ito si Ma'am Cathy Binag? Wala na akong balita dito kay Ma'am Cathy Binag. Ang pinakahuling balita ko dito, yun nga, yung kinasuhan, isinama siya doon sa mga kinasuhan na personalidad nitong si Antonio Trillanes. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Kung sa'yo na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, andyan lang ho sa baba. Ito, report ng News 5 dyan sa pagsasampa ng kaso na yan. Itong si Trililing, dito kay Senator Mike Defensor, dito kay Doc Lorin Badoy, doon sa 18 na ex-marine at dito kay Ma'am Cathy Binag. Ito ho ang kanyang itong report ng News 5 dyan sa pangkakaso na yan, itong si Trililing. Nagsampa ng reklamong perjury si dating Senador Antonio Trillanes sa ilang Ano niya na yan? Nasa nature na ni Sondalong Kani na pagka naku-corner na, pagka ika nga natitiklo na siya, nalalaman na yung mga kabalintunahan niya, yung mga kalokohan niya, di ba? Yan ang defense mechanism niya. Kung yung mga wild animals, kunyari na-corner na sila, di ba? Nanghuhuli ka ng manok, yan, manuno ka na yan pag naku-corner na. Ano yan, normal yan sa mga hayop, normal. Ito naman si Trililing, pagka naku-corner ng kakaso. Yan ang hirap dyan. Ang dami yung kinasuhan ng mama na yan. Si Banat Bay, si Kong Pulong, kung di tayo nagkakamali, kinasuhan din yan. Mga vlogger, meron din kinasuhan yan. Kaya tayo medyo, tayo dyan sa mama na yan. Pagka nang kakaso yan, talagang alerto tayo. Dahil lalo na ngayong mga panahon na to, na yung pangalan niya ang nakagitna dito sa pagpunta ng mga taga-ICC sa Pilipinas. Di umano, siya ang tinuturo nga umistima, nakipag-meeting o kumausap siya. Di ba? Siya yun eh. Kaya ngayon, naku-corner siya. Anong ginagawa niya? May pataas-taas pa siya ng kamay. Dapat isampal niya sa mukha niya. ilang personalidad kasama ang 18 nagpakilalang dating security umano ni Zaldico. Yan ay matapos silang akusahan si Trillanes ng panunuhol umano sa mga investigador ng International Criminal Court. Para sa iba pang detalye, live mula sa DOJ, may express report si Camille Samonte. Camille, sino-sino ba yung mga kinasuhan ni Trillanes? Ruth, naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga aligasyon ng 18 nagpakilalang dating security umano ni Zaldico. Inakusahan ng umano yung mga dating security si Trillanes na tumanggap umano ng 2 milyong dolyar bilang suhol sa mga investigador ng International Criminal Court. Hindi, iyon ang pinakamadaling pinaka-convenient na excuse. Napakawala ng mga Duterte, yung mga nag-akusa sa kanya na tumanggap siya ng di umano 2 milyong dolyar kasi yun ang pinaka-convenient eh. Wala naman siya pwedeng dahilan. Alangan naman ibintang niya kay Marcos Jr. yan. 'Di ba? Ang issue dito, pagpasok pa lang ng administrasyon na to, isa ka na doon sa mga talagang hindi tinigilan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit na wala na siya sa pwesto. At dyan sa pagbanat mo na yan, nakakita ng opening yung mga siraulo sa administrasyon ni Marcos Jr. at kinasangkapan ka para ika nga trabahuhin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi makakalimutan ng sambayan ng Pilipino yung ginawa mong pagtataksil dyan sa pakikipag-usap mo dyan sa mga banyaga na yan, gayong wala na silang jurisdiction sa ating bansa. Ano ho yan? Kung sakaling magkaroon ng kaso yung mga nagpadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands, lagi hong nakakabit ang pangalan ni Antonio Trillanes yan. Isa pa ho yan sa mga dahilan. Akala nila big win yung pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon? Masaya sila noon? Nagpapalakpakan sila? Hindi ho nila alam, yaan ho ang bangungot na ika nga pati sa huling araw ng buhay nila sa mundong to, hinahabol sila niyan. Si Boying Remulla,
John Vic Remulla, itong presidente nating bangag, yang si Eduardo Año, lahat ng nag-group effort para makidnap at mapadala sa dahing Netherlands itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Special mention, 'di ba, doon kay Nicolas kay General Diwata, 'di ba? Hindi makakawala 'yan. Hindi pwede ganun na lang. Ikaw, Doc Bad, okay, gusto mo ganun na lang? Anak ng tokwa, wala tayong balik dito sa mga sintu-sintu na to. Wala tayong balik. Ay, ayoko na yun. Pambihira, ganon? Ganon? Payag ka nun, Doc Badoy? Ako, di ako payag nun. Anak ng tokwa, ginanon-ganon nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tapos palalampasin na lang natin pagka tayo na ang nagsushoot ng bola. Hindi pwede. na nagpunta noon sa Pilipinas. Sinabi ito ni Trillanes ang magpunta siya sa Department of Justice para maghain ng reklamong perjury laban sa 18 dating security. Kasama rin sa sinampahan ng reklamong paglabag sa incriminating an innocent person ang abogado ng Marines na si Attorney Levi Baligod, dating Congressman Mike Defensor, Jay Sonsa at Lorraine Badoy. Gay Trillanes, walang katotohanan na may natanggap siya na anumang halaga mula kay Zaldico para sa pag-iimbestiga ng ICC sa war on drugs ng Duterte administration. Anya, Stress na stress ang pagmumukha nitong si Trililing, oh. Anak ng tawa, gusto kong paniwalaan itong report na ibinabalita sa iyo, parang ang labo, Pagmumukha pa lang ho, talagang mayroong tinatago, Yang mukha na yan, yang mukha ng hindi gagawa ng matino sa bayan. Ano pa ho yan, kaya yung mga vlogger nila, vlogger sa administration. Kesyo, meron daw isang vlogger na nagtutulak na dapat maibalik sa Senado itong si si Trililing. Pambihira. Magkano kaya kinita ng vlogger na yun? Ang daming pwedeng gawing senador. Yun pang senador na taksil sa bayan. Diba, hindi ka ba naman sa kalahating taksil? Walang jurisdiction dito, pinagpilitan mo pa. Inistima mo pa. Ano sabi ng DOJ noong medyo matino pa ang utak ni Boying Remulla? Pag pumunta sila dito, baka ulihin pa namin yung mga yan. Pwede silang magpunta dito bilang mga turista. Pero pag nag-imbestiga sila, mayayari sila sa... Di ba? Hindi naman yung mga exact word. Pero ganun yung gist nung banat niya ng mga nauna. Pero ngayon, iba na. Di ba? Kasama pa pala itong si Boying Remulla. Palakpakan ng tayo dyan, mga kababayan. Pambira, linoko nila, siyang bayan ng Pilipino. Ito talaga ultimate budulan dito sa administration hindi na raw magtatagal ay aamin din ang ilan sa mga dating security na binayaran lang sila para gawin ang pag-akusa sa dating senador at kung sino ang nag-utos nito. Inamin din ni Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators. Yun naman pala ikaw... Pambihira, kala ko unang aamin yung mga security ni Zaldico, mas nauna ka pa palang umamin. Pero hindi raw niya pwedeng ibigay ang detalye nito dahil maaaring makompromiso ang seguridad ng banyagang mga investigador at maging ang mga testigo sa... Sintu-sintu talaga to Paano makokompromiso? Nasa ibang bansa na nga sila. Nakaupo pa nga doon sa mga upuan ng prosecution panel, prosecution team. Doon sa doon sa ICC, di ba? Noong confirmation of charges. Wala nang seguridad. Ang problema dito, marami pa maglalabas ang ebidensya pag nagkataon na nabulgar ang mga pangalan o yung kanilang identity nitong mga ICC investigator na to. Kaso, ipinagtataka rin ni Trillanes ang timing na ngayon lumabas ang mga aligasyon sa ICC kung kailan tinalakay ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing. Pakinggan natin ang pahayag ni former Senator Trillanes. Yan, Trililing Nasa tayo. likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte Camp. Kinalaunan, ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang problema kasi dito, kahit na hindi Duterte supporter, pagka ikaw nagbulgar sa mga kalokohan ng administrasyon na to, dahil kahit ayaw mo na magbenepisyo si Sara Duterte, siya ang magbabenepisyo pagka bumanat ka.
dito sa administrasyon na to. Kahit na ikaw dilawan o pinklawan, pagka direkta kang bumanat at iniugnay itong administrasyon na to sa mga kalokohan, sa mga kakurakutan o kickback, kung ano man ang tawag dyan, sa ayaw at sa gusto nila, ang magbebenepisyo niyan itong si VP Sara. Anong sabi ni Congressman Egay Irice? Alam nyo bakit lumalakas si Sara? Kasi pinapalakas nyo siya. Bakit? Sa walang humpay na pagnanakaw na nangyayari dito sa administrasyon na to, kahit sino pa ang bumatikos, kahit sabihin niya hindi ako Duterte supporter, galit ako sa mga Duterte. Di sentimanong gibinarata mo si Marcos Jr., automatic na ho yun mga kababayan. Pakawala ka ng mga Duterte. Kasi vice presidente si Sara Duterte. Ganun ho yun. Kahit paano pa tayo paikot-ikutin nitong na-corner na ano na to, Trililing. Hindi ko tayo, 2016 pa lang, 2017, wala na hong bitaw yung mama na yan. Yung pagpapadala sa ICC, hindi ho sa kanya yun. Wala nga siya dun eh. Siguro tinulungan niya yung mga investigator. Pero ang pinakamalaking pananagutan dito, sino? Marcos Jr. pinakauna. O siguro silang dalawang mag-asawa, pati itong si Lisa. Siguro! Hindi ko sinasabi, pero presidente ka, anak ng tokwa, idadalin sa ibang lugar yung kababayan mo, papayag ka, ano ka si Raulo, ano ka adik? Ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit. Di ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. Ruth, una na ring naghain kahapon ng reklamo. Gagal ng mga reporter no? On the spot ho yan. Bibidyoan si Trililing tapos gagawa siya ng script niya pagkatapos nagsalita ni Trililing. Walang makan. Magaling. Magaling. Mahusay kayo. Unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Si National Security Advisor Eduardo Año laban pa rin sa mga dating umanong security ni Zaldico. Idinawit din kasi nila si Año sa mga nakatanggap din umano ng mali-maletang pera sa isang meeting sa Polo Club Townhouse sa Makati. May mga isusunod pa raw na isasampang reklamo si Año laban sa grupo. Ruth? Camille, Si Anyo, siguro bago siya matulog tuwing gabi niyan, napapaisip siya, ba't pa ako napasama-sama dito sa mga siraulo na to, sabi siguro ni Anyo. Di ba? Ang laki yung problema ni Anyo ngayong mga panahon na to. Anak ng toko, ang ganda ng credibility mo, ang galing mo ang husay mo eh. Di ba? Isa ka sa mga ika nga tinitingala na naging opisyal nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos ngayon ganyan ang kinasapitan mo. Kaya ano ho yan mga kababayan? Masama din ho ang loob niyan. 'Di ba? Iniano siya kumbaga ibinenta ho siya. Siya ho ang isinubo ng administrasyon nitong si Bangag. Pambira talaga ito nga. Bangag administration. Diyan ka na rin sa DOJ, nagpunta daw pala kanina dyan si Ombudsman Remulla. Anong pakay niya at meron ba siyang comment dito sa issue na ito? Yes, Ruth, nakapanayam nga natin si Ombudsman Boyeng Remulla dito sa DOJ at sabi niya ay binavalidate na nila ang pagkakalinlan nitong 18 ex-security umano ni Zaldico. Natuklasan daw nila na 6 sa kanila ay mayroon umanong murder case at dishonorably discharge. Dapat din daw na magsumite ng individual affidavit ang 18 Marines sa Ombudsman dahil mahalaga raw na manggaling sa kanilang personal knowledge ang kanilang sinumpaang salaysay at mga aligasyon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yun ang latest. Pero matindi dito, si Trililing, ang kaawa niya itong dalawang naggagandahan nating mga panauhin dito sa PH Update. Itong si Doc Badoy at itong si Ma'am Cathy Binat. Palakpakan natin. Yan ho, yung video na yan, galing dyan sa Bigwas ng Agila. Ha? Mag-subscribe ho kayo dyan sa Bigwas ng Agila. Doc Badoy, pwede mo ba pakibatukan tong si Trililing?
Kung abot lang ni Doc Bado yan, baka hindi lang bato kinabo ni Trililing dyan eh, di ba? Na-corner nyo kasi Doc, na-corner nyo tong si Trililing, kaya ngayon nag-aano siya, nag-iiyak siya. Alam din naman kasi nitong si Trililing na pagka lumapit siya sa mga ahensya ng pamahalaan, di ba? Alam namang hindi yan i-entertain at hindi yan bigyan ng leeway. Dapat siya yung ano dyan, ika nga, siya ang victim. Siya ang victim. Siya na nga siya na nga yung isa sa mga tinuturo na di umanong binigyan ng kung ano-ano nitong si Zaldico. Tapos siya pang biktima. Ganito ang setup natin dito mga kababayan. Ganito setup natin. Pagka kaharap natin, pagka si Zaldico, siya lang mag-isa. Pagka si Zaldico lang mag-isa, kasalanan, nagnakaw si Zaldico. Okay? Nagnakaw si Zaldico. Si Zaldico lahat yan. Si Zaldico, di ba? Lagi yung ganyan tinuturo. Pauwiin si Zaldico, magnanakaw si Zaldico. Yan ang laging sinasabi diyan. Tapos pagka etong si Zaldico, pagka ang nagsalita na yung mga Marines, sinungaling yan. Kasuhan niyang mga hindi talaga natin hindi natin maarok ang kung paano timbangay ng mga taga-administration yung mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Di ba? Pagka si Zaldico lang, pagka nabanggit ang pangalan ni Zaldico, appropriation chairperson, pagka binanggit siya ng mga pinapatawag dyan sa Blue Ribbon Committee, yung mga kontraktor, kay Zaldico po namin binibigay. Kasalanan ni Zaldico, pauwiin ni Zaldico. Ngayon, nung nabigyan si Zaldico, kumbinsing ang pamahalaan na si Zaldico may kasalanan, pagka nagsalita yung mga bodyguard niya, anak ng tokwa, sinungaling niya. Sasakit sa bangs. Kahit wala tayong bangs, nasasaktan tayo. Hindi natin makuha yung logic. Kung palang may kasalanan si Zaldico, naniniwala ang pamahalaan na malaking problema ni Zaldico, maraming dapat ipaliwanag si Zaldico. Ngayon, itong mga tauhan ni Zaldico nagsasabi na kinukumpirma na talagang tumanggap si Zaldico, sila naman ngayon na sinungaling dahil hinahatiran na nila yung mga individual na nakadikit sa administrasyon na to at nasa Pilipinas pa. Hintayin nyo lang mga kababayan. Next administration, magliliparan ho yung mga yan. Marcos Jr., siguraduhin mong in good health ka kasi pag nagkataon, lahat ng iiwan mo dito, lalaki ng problema nila. Ito, Doc Bado tayo. Game! Ayan ko, kasama natin ngayon si Cathy Binag, ang aking napakagandang kaibigan. So, Yeah. Cathy, maybe you'd like to greet our kababayan all over the world bago tayo magsimula. Kasi marami tayong pag-uusapan na napakahalaga. Yes, good morning or good afternoon, good evening sa inyong lahat, sa lahat ng Yeah. parke ng mundo. Napakasaya Yeah. ko na finally makakasama ko naman si Doc Lorraine. Oh my God, remember yung unang labas ko sa pagsasabi ng pagsalita. It was you. Yeah, thank you, And Cathy. No? I will always be grateful kasi you're a good ikaw yung nag-guide sa akin and everything. Actually, Okay. interview on TV kasi Maharlika first, you know? Yeah, And yes. Iba kasi pag ang kausap mo matalino. At saka talagang I'd like to also thank you kasi of your courage, no? For Kaya, kailan kaya magpapa-interview sa akin si Ma'am Cathy Binag, no? your Aray love ko. of country. No? So, Aray lahat ko. naman tayo dito para Aray that's ko, what no? we want for our country, no? Is really the desires of our heart, no? So, Hmm. anyway, Cathy, let's jump right in and let's talk about Bakbaka na. itong sundalong kanin, no? Si Yan. Sonny Trillanes is set to file charges against you, me, Congressman Mike Defensor, Jay Sonsa, Attorney Levy Bagilot, Baligot, and the 18 heroes, no? For what they said, no, what they divulged, na si Sonny Trillanes, itong sundalong kanin na ito, was one of the recipients of the infamous maletas na punong-puno ng pera ng naggaling sa pawis ng Pilipino. So, Cathy, maybe you'd like to tell me what your thoughts are, no? Then I can also share what I also feel about all of this, no? Okay, game. I would love it. I love it. Sunit? Give me 5. Simple lang. Kasi, alam mo, maganda yan. Kasi, kung ginagamit niya ang legal
na ang hukuman, eh Ganda. di magagamit din natin sa kanya yan para Yeah. patunayan natin kung saan siya dapat ilagay. 'Di ba? Plus the fact na yung 18 Marines, hindi yan lalabas. Or 18 na men in uniform, hindi yan lalabas, Doc Lorraine, nang walang valid na or walang matibay na ebidensya. Sundalo yan, nakakalimutan ng mga karamihan na ang sundalo, hindi yan sasabak sa gyera nang hindi handa. Another thing, ang sundalo ay willing isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanilang dangal. So, alam mo, kahit na ano pang sabihin ng iba dyan na may mga record na hindi maganda. Dapat nga, discharge daw. oo. Alam mo, kahit na ganun man, kung totoo man yun or hindi, isa lang ang punto dito. Lumabas siya na siguro yung huli nilang laban para sa bayan. And dapat magtanong din kayo, kung talagang ganyan ang panira nila, dapat ang nasa utak nating lahat at maging matalino tayo, sabihin natin na, baka kaya sila yung kinuha. Kasi alam mo, yung parang feeling ng mga kumuha sa kanila, nag-employ sa kanila is, wala nang tatakbuhan tong mga taong to, kailangan nilang buhay ng pamilya nila, plus the fact na, at the end of the day, kapag lumabas at nagsalita yung mga yan, madidebunk natin kasi gagamitin natin against them yung kanilang past. Napaka-evil, di ba? Yeah, you know what, Kathy? Ang tingin ko, ang tingin ko is what I've seen with Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, how they soldiers, with this mababa ang tingin nila, Nakita ko yun, ang layo, kasi nagtrabaho kay PRRD, so malayo. Si PRRD, grabe respeto niyo sa sundalo, yung tiwala, etc., di ba? Pero itong mga ito, nakita ko sa kanila, ang tingin lang nila sa mga sundalo, utusan. Yes. Parang muchacha lang nila. So sa madaling salita, tama yung sinasabi ni PRRD, wala kayong alam at hindi kilala ang Pilipino. So go ahead, Kathy. So sa madaling salita, Kathy, I'll just go back first to you. Yeah. Takot ka ba kay Trillanes dito pag susu niya na yan? Bakit ako sa kanya matatakot? Dapat sa kanyang responsibility na pakikipagsabuatan niya sa mga foreign country. Yeah, serious? Oo. Maling-mali yun. Kasi siya ang tawag dito, merong batas dyan na, ang tawag dito na, Sinulat mo yun, yung Commonwealth Act. yes, Commonwealth Act. So, hindi pwede niyang gawin yun. Kasi, Yeah. pagsusurrender ng soberanya na yan di ba? So, kahit sabihin mo pang, hindi niya pwedeng lusutan na sinasabi niya, gusto niyang pangalagaan at protektahan ang mga tetestigo. Walang doon, pero yung motive of, yung obsession niya sa mga Duterte, yun talaga kasi yun. Doon siya masusunog. Kasi yung motibo niya, iba, di ba? Yun. Tapos umamin na nga si Ombudsman Boying di ba? Una, dininay niya. Sabi niya, walang meeting na nangyari. Anong mali dun sa mga sinabi natin at pinost natin? Si Ombudsman Boying naman yung sabi na meron naman talaga. Sabi pa nga ni Ombudsman, ano ngayon kung nakipag-meeting siya? Sa totoo lang, ang liable naman talaga si Trillanes kasi siya yung nagdala. Di ba? Yeah. Alam mo yun? Yun. So to his credit na nagsabi ng totoo si Boying, di ba? Oo. Pero nabukong-buko si Trillanes na nagsisinungaling siya. Sinunog di ba? Exactly. So Exactly. is he saying that Boying Remulla is lying about this thing, di ba? Right? Exactly. Yun na nga. Ako, makasingit ako sa inyong dalawang magagandang binibini, ha? Ako, sa totoo lang, wala naman ako pinapaniwalaan sa dalawang unggoy na yan, Kay Trililing at dito kay Boying, kay Bonjing. Wala akong pinaniniwalaan dyan. Wala akong, para sa atin, ni kapirasong salita na lalabas sa bunganga ng mga yan, mapapaniwalaan natin. Wala ho. Di ho tayo naniniwala kahit kay Boying Remulla. Mga sinungaling yan. Sukdulan ng pagiging sinungaling ng mga walang yan. Ni katiting na kredibilidad, magsalita, magkwento ng 10 bagay yan, baka yung isa kahit na may ebidensya na, ipagtatanong ko pa Ganon ho kawalang kredibilidad yung mga yan. Ngayon, ang takang-taka tayo dito sa mga media na to, bakit paniwalang-paniwala pa rin sila dito sa mga na to, iniinta sa bagay, sayang nga naman palang kita.
mainit ang pangalan pagka nakabandera ang pagmumukha nitong si Trilling. Kasi ano yun, parang clickbait yan eh. Pag nakita ng mga kababayan natin, oh, ito may ganap na naman ito si Sundalong Kanin, di ba? Na, yun. So, kailangan niyang i-ano yun, anong sagot niyo doon kay Ombudsman Boying, di ba? Yun lang naman yung fact eh. Alam mo, Cathy, ang sabi sa akin ng abogado kong napakahusay na abogado, si Attorney Marlon Bosantog, Yes. he thinks that, you know him na, he thinks that Trillanes is doing this, no, suing us para magka-subjudice, and we cannot talk about it. We have to be silent about it. So, ayaw niyang pag-usapan yung pagbigay ng maleta sa kanya na 2 million at saka Yes. ikot for the ICC, this act of treachery, which is nothing new, di ba? With Yes, yes. There have been whispers about his despicable role, kung ano yung ginawa niya dyan sa South China Sea, sa Pilipinas, di ba? Etc. Di ba? Nagkaroon sila ng away ni JPE, ni Enrile about this, di ba? So, isa yun sa mga rason na fina-float dito. Gusto nila na tumahimik tayo. Agree, but sa tingin ba nila, kahit tumahimik tayo, walang magsasalita? Especially now, did you see the support of the retired military men in uniform to those Marines, 18 men in uniform na nagsalita? Isipin mo yon, from Gutesa na isa lang, naging 18, tapos binababoy mo, Trillanes. Diba? Bakit hindi mo patunayan, actually, yun na nga, again, babalik ako. Maganda yung gagawin mo kasi mailalatag ng mga ng men in uniform na 18 yung kanilang ebidensya. And salamat sa iyo. You open a golden gate for those men. Yeah. Diba? Yung gusto mong ikanal, ikinahon ka. O, diba? Bakit Nangyayari Cathy? ka Ano dito, sa tingin mo Trilling? ang ibig sabihin nung yung retired officers and men in uniform, men in whip and in uniform ay naglabas ng manifesto na sinusuportahan yung 18 na mga bayani natin? Ano yung implications nun sa'yo? Kasi una, alam mo, I think, ang una nilang nakita is, siguro kung 1, 2, 3, 5 ang lumabas, mag-isip ka na pwedeng binayaran. Pero yung 18 na ordinaryong tao, hindi mayaman, dating sundalo, tas may susunod pa, Nako. is ibang usapan yun eh. Yeah. Then of course, for sure, these people, etong mga retired men and women in uniform, nag-check and balance din yan eh. Tinitingnan nila, nagtanong sila, binasa nila, and for sure, syempre as a soldier, again, babalikan ko yon, ang mga sundalo hindi ilalatag o isasaalang-alang ang kanilang buhay at integridad kung wala silang valid or matibay na ebidensya or pinanghahawakan upang ipaglaban. Same with paano ipaglaban ng ating bansa, di ba? Ganun yun. Para pag sundalong kanin ka. Wala Diyos yun. ko naman. Ipa-usapan Alam mo. yun. Then your Yeah. country is for sale to the highest bidder. Correct. Pero Alam- kung mga ito, walang maikikwentong matino yang si Trilling sa kanyang mga apo, yung mga kanyang mga susunod na salinlay. Wala ho siyang magandang balita, wala ho siyang magandang kwento sa kanila. Ano sasabihin mo? Ako yung kaisa-isang Pilipino na nagipagtulungan sa mga banyaga para mapadala sa The Hague, Netherlands ang isang dating presidente. Baka ano yung ka pa eh, tapos nasa military yung apo mo. Baka murahin ka pa eh. Lolo, ano ba yan? Akala ko bang Marine ba yung Sea Navy? Diba nasa military ka rin, diba? Bakit mo pinahintulutan na mangyari yung mga bagay na yun? Ano sasagot mo? Kasi galit ako kay Duterte eh. Kasi galit ako, hindi niya ako ginawang running mate niya noong 2016. Kaya talagang pinakita ko yung pagiging supot ko. Kaya kahit hindi na siya presidente, hinabol-habol ko siya na parang para ba akong aso. Ganon sasabihin mo, Trilling? Diba, di ka ba naiya nun sa salinlahi mo? Diba? Di ka ba naiya sa mga anak mo nun? Hindi ka lang ginawang vice president. Yung pagiging supot mo, dinala mo hanggang 2026, anak ng Patrang Garapata. Kakaiya ka, Brad. You. they have nothing to gain by doing Yeah. this. Mm-mm. Grabe yung risk nila, di ba? Go ahead, Cathy. Go ahead. Alam mo, sayang eh. Ang sabi ko nga, di ba, sundalong kanin. Yung kanin supposedly, nakakatulong yan sa mamamayan. Nabubusog tayo kung natin napapakinabangan natin. Pero kapag yung bigas pa lang, nabukbok na. Tapos, kapag sinaing mo, napanis, ibang usapan yun. Yun yung nangyayari ngayon sa kanya. Nakakaawa siya. Actually, nakakaawa yung mga anak at pamilya niya. Yeah. Kasi hindi ko alam kung
saan sila pupulutin dahil obviously yung support nga ng mga men and women in retired men and women uniform, obviously na talagang nakikita nila na kung gaano kasama yung ginagawa nitong si Trillanes sa kapwa sundalo, na imbis na alam mo, ang tinatawag na na disente na retired na sundalo is yung statement is haharapin ko na lang sila sa korte. Hindi yun sanay na sanay eh. Alam mo, actually nakakaamoy ako na hindi kaya siya nakapanig na sa makakaliwa, na yung mga action niya divide and conquer eh. 'Di ba? Na sisirain niya and all, destabilize. So yung obsession niya na magkaroon ng posisyon, na maging kingmaker, yung mga ganun eh, yun yung gusto niya eh. Ano siya eh, di ba sinasabi niya, ingay tayo? Eh siya nga yung unang nag-iingay eh. So ngayon, pag may mga taong babanatan or i-correct yung kanyang kamalian, biglang ikaw na maingay. Ang problema dito sa mga to, sila lang yung may karapatang magsalita. Kapag may mga taong pwede nang magsalita, hindi na okay. 'Di ba? Napaka one-sided at napaka selective, 'di ba? Yun eh. Tapos ang ingay-ingay niya kay PRRD, tapos sabi niya may EGK, may mga biktima. Putya, asan ka? Yung mga biktima ng na-rape at saka mga pinatay ng adik. Bakit hindi yun ang pagtanggol mo din? Yan, Para naman bala. Nagalit, yari ka dyan, Trililing. Nagalit mo si Ma'am Cathy Binag. Pagka yan, nagalit talagang maghahalo ang balat sa tinalupa ni Ika nga. Sige, balagbagin mo. Anse ka. Obvious na Balagbagin meron mo. siyang direktibo or meron siyang isang landas na gustong patunguhan. Yung obsession niya talaga sa mga Duterte. Tapos yung mga nagsasalita naman na kapag nagsasalita yung mga tao against the government, DDS, DD shit, DDLis, kayo bullshit. Kasi lahat na lang nang nagsasalita, puro Duterte align. Di ba pwedeng mamamayang Pilipino na hihirapan na nakikita nila yung mga kamali ang nangyayari sa ating bansa. So tigilan niyo yung mga BS niyo, mga wisit kayo. I think that yun, sadya yun, to Galit, make it seem that whoever Galit. criticizes government is DDS or whatever, diba? They try to make it seem as if partisan na we're doing this Yeah. because of the Dutertes, diba? Mm. It's true. It's true for me that we really fight for the Dutertes because I believe in them. No? I've experienced good governance there. Yung fidelity nila Tayo din naman ayaw natin makipagplastikan dito. Tayo talaga ika nga nakikipaglaban tayo dito para sa mga Duterte kasi yan yung apelido na nagpakita sa atin na PH update. May pag-asa pa. Sa bayan ng Pilipino, meron pa kayong aasahan. Meron pa tayong makikitang pagbabago dito sa bansa na to. etc., 'di ba? Pero sinadya nila, no, yung at saka I'll touch on yung sinabi mo na si what's his face, si Trillanes ay kaalyado na ng CPP. Natural. Oo, natural kasi sila yung nagfo-frontline diyan sa katulad ni Trillanes, ay mga attack dogs din sila ni Marcos, no? CPP. So magkakaalyado yung mga yan, no? Meron silang tactical alliance, no? So yung pag-divide ng Pilipino so that it seems like anybody that criticizes Marcos or talks about the Corruption. disgusting expose ng mga bayani natin is Duterte aligned, di ba? That's not even true kasi right now ang Pilipino united na doon sa rage nila dito sa paggahasa, no, ng gobyerno sa pagnakaw sa Pilipino, 'di ba? Correct. And ngayon nalaman natin si Sunny Trillanes, no, according to the documents of the Marines, kasama doon. 'Di ba? Nagugulat ba? Hindi ako nagugulat kasi yung mga assets ko sa BJMP, sinasabi sa akin labas-masok si Sunny Trillanes sa BJMP, no? Tapos kinakausap niya si Ramil Madriaga, kinakausap niya mga CPP, and he was the one that put together the ICC and the high-ranking party members of the CPP, no? Siya yun. Yeah. Okay. So, yung sinasabi mo, totoo yun, no? Totoo talaga na, at saka bakit, ang ibig niya sabihin, hindi tayo pwedeng magsalita? Lumabas na yung expose na yan, hindi tayo pwedeng magsalita.
Agree. Kasi sabihin niya, cyber libel. Ibig mo sabihin, ginahasaan na tayo, daming Pilipinong namatay, daming nagutom, daming nasira ng buhay at mga bahay nila at hanap buhay nila. Dapat tatahimik lang tayo at dapat tatahimik tayo about the role that Sunny Trillanes played according to the Marines, to the soldiers. Ay talaga, ano tayo, bobo, 'di ba? Correct. Hindi, kaya gusto ko nga yung yung disclosure agreement na pinapabuksan ni Attorney Kaufman. Yeah. Kasi from there, lalabas dun lahat. Yung transaction, yung communication. And right talaga ng mamamayang Pilipinong malaman ang katotohanan, paano nangyari ang mga bagay-bagay, no? So ngayon, yung Disclosure na 'yon, Cathy. Ano yung disclosure sa yung 'di ba? Kasi bawal, parang hindi pwede something like that, if I'm not mistaken, na na hindi pwedeng ilantad yung participation ni Sunny Trillanes about it. Kung sino yung mga nag-ano sa ICC. sino nag-entertain, sino nag-entertain, sino nag-ayos and all. Yun, di ba kaya di ba sabi ko may violation siya sa Commonwealth Act number 63, ang pakipagtulungan sa dayuhang kapangyarihan para pahinain ang soberanya ng sariling bansa ay maaaring ituring na pagtalikod sa katapatan sa Republika. Diba yung Matindi post yan, ko? matindi. Yun. So, yan yung mga niya, nakalimutan niya yun eh. Yeah. Diba? No, dapat i-discharge, yung sinasabi ni Attorney Kaufman is yung disclosure bid na hinihingi niya. Na lumabas yan eh, yung pahayag niya, yung pagdinig sa niyang closing statement niya sa ICC. Yeah, yes. Yun, yeah. Ang tingin ko kasi, no, dito si Trillanes, yung tungkol sa, yung isang pinakamalaking pagkakamali na ginawa nila Marcos at saka nila Martin Romualdez, kasi ang report sa akin is itong si early on 2 years ago pa, no, na itong si Sunny Trillanes ay labas-masok sa Malacanang at labas-masok sa bahay ni Martin Romualdez. So nung narinig ko yan, natawa ako kasi ganun ba kahina utak nila Marcos na ang kukuhain mong operator mo ay si Sunny Trillanes? Diyos ko Lord, di ba? Di mo ba kilala kung sino yan? Di ba? walang utak yan. At saka talagang, tingnan mo, ngayon, he's unraveling, di ba? Yung role na that he played, no, during the South China Sea just shows you, no, that he's a traitor to his own country. Wala niya pakialam sa soberenya, wala siyang ganyan-ganyan. So, ngayon, dawit silang lahat, di ba? Now he's taking all of them down because I can see the role that he's played according to the Marines, no, to the soldiers, no. Sa lahat naman ng kukunin mong kakampi, yan pa, Diyos ko, di ba? O dapat talagang lumayo-layo na yung mga tao sa kanya kasi alam mo, iba kasi pag may personal kang motibo. So, kapag ang iyong mission is talagang pabagsakin yung iisang tao lang, magkakamali ka eh. Sa sobrang gigil mo, gagawa ka na ng kasinungalingan. Alam mo yung ganun, diba? So, yan. Katulad yan. Yung mga pinagagawa niya, yung mga action niya. Kaya ako, gusto ko talaga yan. Kasi para lumabas lahat ng ebidensya. Kasi, ang topic natin is always ICC, diba? So, pag nag-file siya ng case, from there, ilalatag natin, hingin din natin, diba? Sa korte. Ano yung kanyang partisipasyon? And yun. So, magkakaroon tayo ng pagkakataon na ilatag kung ano yung totoong nangyayari and paano siya naging parte nito. Katulad na sinasabi ni Attorney Kaufman nga na kailangan ilatag nila kasi ano yung wala namang kasunduan sabi nila wala namang kasunduan na formal ang ating mga bansa about it. Bakit tila na dahil wala na tayo sa Rome Statute, bakit anong partisipasyon ni Trillanes dyan? Bakit siya nagkaroon ng coordination sa naturang korte, which is the ICC? Bakit ganun? Di ba? Ano yun? Saan ang galing lahat yun? At sino ang behind it? Di ba? Kasi kung ang statement ni Boying Remulla ay sinasabi niya na, si Trillanes ang pinakilala sa akin ni Trillanes, doon pa lang makikita mo na si Trillanes ba ang lumapit kay Boying Remulla? Kasi yun ang pagkakaintindi ko na parang si Trillanes ang lumapit kay Boying Remulla. So siya nag-initiate. So anong masama mga
sinasabi natin? Sinasabi lang natin base sa ating nakikita, base sa ating napanood na hearing ni Attorney Kaufman, ni PRRD sa The Hague. So, well, I'm welcoming every inch of whatever he wanted to file. Kasi yun nga, again, mabubuksan. Again, a golden gate will be open. A Pandora's box will be open. So maraming mabubuksan. And salamat sa iyo, Sunny Trillanes. Babasahin ko, Kathy, babasahin ko yung Oo. part ng documents ng 18 Marines, yung participation ni Sunny Trillanes. I want Okay. you to respond to it. So, this is nakatitle sa kanya, magkakasunod na na mga pagdating ng mga taga-ICC noong 2024 at 2025. Kami ay naghalinhinan sa pagsundo at paghatid sa airport sa mga ICC personalities noong 2024 at 2025. Binibigay ni Sunny Trillanes kay Bernard Tube yung isang sundalo contact numbers ng mga taga-ICC na aming susunduin sa airport. Tumuloy at nanatili sila sa iba't ibang hotels at condominium sa pagpabalik-balik sa Pilipinas noong 2024, 2025 tulad ng Raffles Makati, Somerset Hotel, Seda Makati, New World at Diamond. Ginamit nila ang condominium units ni Zaldico sa Raffles Makati habang ang kanilang hotel accommodations sa iba't ibang hotels ay si Mark Tiksay at Ronald Dizon na tao ni Sunny Trillanes ang nagbayad. Ang ICC group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City, 2024 Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati 2025, kung saan doon sila kinakausap o ini-interview ng mga tao na pinapakontak sa akin. Si Bernard Tube ang nagsasalita, ni Sunny Trillanes, katulad nila Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kervin Espinosa, Father Naku, Flavie si Jen Mabilog, Villanueva, gari. Police Oo. Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, Police Colonel Angel Garciliano. Ako po. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavie Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang mga di umano ay pumatay kay Kian de los Santos na mga dating pulis. So, it just goes on and on, no? His participation, and siya yung namamangka, 'di ba? Siya yung in charge, Yeah. ni Trillanes, no? Eh, Ano Siya you think, tumitimon. Cathy? No? Well, una, again, babalikan ko, hindi nga lalabas yung mga men in uniform na retired na yan nang walang valid evidence. And nakarating din sa akin na most of the photos na nandun sa affidavit are screen grab from a video. Doc Lorraine. Hindi siya Video photos yan. lang. Video siya. Kasi, alam mo yung without Mas gumaganda laban, mas gumaganda laban. malice, ginagawa nilang mag-video or mag-take ng photos kasi Documentation. i-report, ebidensya para i-document nila na, kunwari, kay Saldico daw na, Sir, eto na, napadala na namin. Sir, eto sila. Then yung iba pa, like yung mga bahay ng mga pinupuntahan nila, pinagde-deliveran nila. Kasi minsan, ang nakarating sa akin is, pag nagagalit yung asawa nila kasi hindi sila nakakauwi, ebidensya na, nasan ka? Baka may, alam mo yung typical na mag-asawa na may pagdududa na, nagsiselos na, yung ganun ba? Siyempre, siguro, they need to send resibo to their wives. So, walang malis na nagamit nila ngayon, di ba? Yeah. And in fact nga, Kathy, hindi nga nila alam na flood control money yun. Yes. Pero ng gobyerno. And I Correct. just thought that, sabi nila, I heard, no, in the interview with Jessica Soho, she said, wala, naisip lang namin mayaman yung si boss, si Zaldico. Yeah, So, totoo. they knew it was money. So that was, but when it happened, no, when the flood control thing happened, was when yan nila na connect lahat ito, and then yan, na konsensya na sila. Because nga, merong isang sundalo doon na yung apo niya namatay. Yeah. Flood. Because walang gamot, no? Sa health Yeah. center. So, ganito yung ibig sabihin, pag nagnakaw ka sa bayan, ang naghihirap, no? Diyan sa baba, mga Yes. kababayan natin na umaasa sa gobyerno, pero ang gobyerno,
na dapat nagsisilbi sa kanila ay nagnanakaw sa kanila. No, diba? Correct. So, kaya natin pinapalakpakan yung ating mga kasundaluhan, 18 na yan, no, napakabayani talaga nung ginawa nila. Kasi alam natin babalikan sila, di ba? Kasi nga, gusto na nila itigil na ito, no? Itigil na nila gusto din nating itigil itong pangungurako at panggagahasa sa bansa natin. Correct. Na ngayon, no, lumalabas pala sa documents yung pivotal role na ginagampanan at ginampanan ni Sunny Trillanes, no? No, so go ahead, Kathy. What Yeah, oo, kasi yun na nga hindi they are not powerful people. Yeah. You know, there are ordinary Filipino people na may pamilya, na may mga anak, yung iba bata pa, di ba? Yeah. For them to came out, then, alam mo yun, magsalita, you know na talagang sundalo. Yeah. Di ba? Wala namang perfectong tao Pero, Teka, sabihin ko pala sa mga kaibigan natin na nanonood, alam nyo si Kathy, nung nakilala ko siya, kaya ko siya nagustuhan agad kasi pareho kami ng love Love namin mga sundalo. Nagulat Yes. ako dito kasi she doesn't look like na kilala niya may pag ganong malalim na pag-iintindi sa mga sundalo. Yung pala, she's worked with soldiers, di ba? Tapos ako, I'm married to a soldier. Yeah. My closest friends are soldiers, di ba? So, yung pinag-uusapan namin ni Kathy dito na respeto at paghanga sa mga sundalo, hindi yan salita lang, malalim yan, no? So, pag nagsasalita si Kathy ng ganyan, malalim yung pinanggagalingan. Ibig sabihin, kilala niya itong mga sundalo natin at anong ibig sabihin nung sakripisyo na ginagawa nila para sa atin, no? yes. Kasi I've seen it And you lalo ka na, di ba? Asawa mo, sundalo, ibang level yung, alam mo yung sakripisyo mo rin alam mo yung pag lumalabas ng bahay, ako naririnig ko sa mga asawa na, Yeah. paano yun? Di ba parang hirap nun? Di mo nakikita yung asawa mo for the longest time. Tapos, ang iniintay mo madalas, nagdadasal ka araw-araw, tapos iniisip mo na lang na, ano ba yung balita makakarating sa akin buhay? Patay na ba siya bukas? Alam mo yung gano'n? Kaya nga, Kathy, alam mo, sa military community, no, very close kami, no? Nakatira kami sa military base dati. Very close, the wives, the children. Kasi kami nagkakaintindihan Nagkakaintindihan kami na mahal kami ng mga asawa namin at yung mga anak namin. Talikuran nila kami para umalis at para sa bayan. depensahan ang bayan, di ba? Kahit umagulgul ako, ganyan, talaga ganyan, aalis sila, tapos marami sa kanila hindi na bumalik, di ba? So, marami kaming nilibing ng mga kaibigan namin at nagkakaintindihan kami, di ba? So, yung sabi mo, feel ko yan talaga. Go ahead, yeah. Yeah, tapos, ayun Ayun na nga mga kababayan, para ika nga lalong mas dumami yung mga nanonood sa mga ganitong klaseng talakayan dyan sa Bigwas ng Agila. Mag-subscribe ho kayo. Dito na ho natin puputulin ang ating reaction video dito sa talakayan na to ni Doc Badoy at itong si Ma'am Kathy Binag. Nasaan ho tayo? 30-minute mark ng kanilang video. Kung gusto nyo ituloy ito, punta ho kayo sa Bigwas ng Agila. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Huwag ko kayo magpabudol.